Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Mona at nais kong magsimula sa isang kwento na magpapakita ng mga desisyon na nagbago ng buhay ko. Isang kwento ng pagsubok, pagmamahal, at ang hindi inaasahang mga pagkakataon. Wala namang espesyal sa buhay ko noon. Isang tahimik na may bahay, nag-aalaga sa anak, at nag-aabang sa pag-uwi ni Joel, ang asawa ko, galing sa trabaho. Magkasama kami sa isang simpleng buhay, masaya sa kung anong mayroon kami. Hindi ko naisip na darating ang isang araw na magbabago ang lahat ng iyon, isang araw na ang pinakamalaking lihim ay magiging bukas na sa aking buhay. Si Joel, sa pagkakilala ko, ay isang mabuting tao. Mahirap lang kami, pero maligaya. Pero nang mawalan siya ng trabaho at pumasok sa isang pagawaan, nagbago siya. Doon niya nakilala si Mr. Delgado, ang boss niya. Si Mr. Delgado ay isang tao na puno ng yaman at kapangyarihan, at sa mata ng mga tao, siya ay may lahat ng bagay na hindi kayang abutin ng iba. Ngunit si Joel, sa simpleng pananaw niya, nakikita ang oportunidad. Isang gabi, hindi ko alam kung anong pumasok sa utak ni Joel. Dumating siya sa bahay, tahimik. Hindi ko siya makita ng diretso sa mata. Parang may bigat na dala. At habang ako ay naghahanda ng hapunan, dahan-dahan niyang sinabi sa akin, "Mona, may gusto si Mr. Delgado sa'yo. Gusto niyang magkaanak. Tayo rin naman ang makikinabang. Di ba gusto mo rin ng mas magandang buhay?" Dumapo ang mga salitang iyon sa aking puso na para bang isang malupit na suntok. Hindi ko alam kung anong reaksyon ko. Akala ko isang biro lang. Pero hindi. Seryoso siya. Pinag-usapan na nila ni Mr. Delgado ang lahat. At ang pinili nilang hakbang ay ako. Pinahiram ako ni Joel. Dito na nagsimula ang isang masalimuot na laro ng kapalaran. Isang kasunduan na hindi ko alam kung ano ang magiging kahinatnan. Babayaran kami. Magpapabuntis lang ako. Yun lang. Pero sa mga susunod na araw, may mga katanungan na pumasok sa aking isipan. Magiging masaya ba ako sa desisyon na yon? O ito na nga ba ang simula ng pagtatapos ng lahat ng mga pangarap na itinaguyod namin ni Joel? Habang iniisip ko ang lahat ng ito, may isang hindi ko inaasahang damdamin na unti-unting pumapawi sa takot ko. Si Mr. Delgado. Hindi ko akalain na sa mga simpleng pag-uusap namin, sa mga titig at ngiti, makakaramdam ako ng ibang klase ng respeto. Ang bawat galak na dulot ng pagiging maalaga niya, ng mga bagay na hindi ko naranasan kay Joel, ay nagbigay ng kakaibang saya sa puso ko. At doon, ko napagtanto na hindi lang ako pinahiram. Tinutuklas ko na ang isang bagong mundo. Isang mundo na puno ng mga tanong at nararamdaman na hindi ko inaasahan. Ngunit isa lang ang sigurado ako. Mula sa mga simpleng bagay, nagbukas ang isang pintuan ng masalimuot na kwento. Isang kwento na hindi ko alam kung paano ko ito haharapin. Sa gabing iyon, habang tinititigan ko ang mga mata ni Joel, nakaramdam ako ng takot, ngunit may kasamang kabang hindi ko kayang ipaliwanag. Nais kong masaktan, pero nais ko rin siyang ipaglaban. Ang kasunduan ni Mr. Delgado, pati na rin ang mga alok ng asawa ko ay nagbukas sa akin ng mga posibilidad na hindi ko pa alam kung paano haharapin. Sa kabila ng lahat ng ito, wala akong ibang nararamdaman kundi ang hirap at kalituhan. Dahil ang isang bagay ay tiyak. Ang mga lihim na itinagong matagal ay muling nandyan si Mr. Delgado. Hindi ko akalain na magiging bahagi siya ng buhay ko. Hindi ko rin akalain na darating ang araw na magiging sentro siya ng mga desisyon ko. Ang lahat ng ito ay nagsimula sa isang simpleng pagtanggap sa alok ni Joel. Pero habang tumatagal, naging masalimuot ang lahat. Sa una, ang pagkakaroon ko ng ugnayan kay Mr. Delgado
ay tila isang kasunduan lang. Isang kasunduan na hindi ko kontrolado, na itinulak ng sitwasyon at ng hirap na dinaranas namin. Isang kasunduan na hindi ko gustong mangyari, ngunit tila wala akong magawa kundi sumunod. Pero sa hindi inaasahan, napansin ko na iba si Mr. Delgado. Hindi ko pa siya lubusang kilala noon, ngunit may mga bagay siyang ipinakita na wala sa mga taong nakilala ko. Hindi siya katulad ng ibang mayayaman. Hindi siya nagmamagaling. Hindi siya malupit. Sa bawat galak na hatid niya sa simpleng pag-uusap, sa mga mata niyang puno ng kagalakan at pag-unawa, nagbukas ang puso ko. Ang bawat sandali na kasama siya ay nagdulot ng kakaibang init na hindi ko maipaliwanag. At sa mga oras na iyon, hindi ko na siya nakikita bilang isang boss o isang mayamang tao na kayang bumili ng lahat. Naramdaman ko ang pagiging tao niya. Ang kanyang mga titig na puno ng pagkakaintindi. Ang kanyang mga kilos na puno ng malasakit. Hindi ko alam kung anong nangyari. Ngunit sa bawat galak na dulot niya sa akin, unti-unti akong nawawala sa aking mga paniniwala. Isang hapon, habang nag-uusap kami sa isang tahimik na sulok ng opisina niya, naramdaman ko ang isang presensya sa paligid. Hindi ko maipaliwanag kung anong nararamdaman ko, pero ang bawat hakbang niya patungo sa akin ay nagdudulot ng kakaibang kuryente sa aking katawan. Ang malambot na tinig niyang nag-aalok ng ginhawa at ang malalalim niyang mata na nagsasabing may higit pa sa nakikita ko ay nagbigay ng init sa katawan ko na hindi ko kayang iwaksi. "Huwag kang mag-alala, Mona," sabi niya sa akin ng malumanay habang inaabot ang aking kamay. "Narito lang ako at handa kitang alagaan." Ang mga salitang iyon ay tumago sa aking puso at sa mga simpleng salita niya, naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko naramdaman kay Joel, ang isang pakiramdam ng halaga. Hindi ako tinatrato ni Mr. Delgado bilang isang bagay, isang kasunduan lang. Hindi. Tinatrato niya ako bilang tao, bilang isang babae na may karapatang maramdaman ang respeto at pagmamahal. Ang mga gabing iyon, habang kami ay magkasama sa isang tahimik na silid, hindi ko maiwasang mangarap. Si Mr. Delgado ay hindi lang basta boss. Siya ay isang tao na may kakaibang presensya. May kakayahang magbigay ng kaligayahan sa mga maliliit na bagay. Sa bawat paghaplos ng kanyang mga kamay, sa bawat titig na ibinibigay niya, ramdam ko ang init na nagsisimula ng magsanib sa pagitan naming dalawa. Habang dumadaan ang mga araw, unti-unting nagiging mahirap ipaliwanag ang nararamdaman ko. Tila ba si Mr. Delgado ay may kakayahang basahin ang aking kaluluwa. Hindi ko na alam kung alin ang tama at alin ang mali. Nagsimula akong magtaka kung bakit ako nagkakaroon ng ganitong nararamdaman para sa kanya. Hindi ko iyon pinlano. Hindi ko inaasahan. Pero sa bawat haplos niya, sa bawat titig niyang nag-aalok ng walang kondisyon na pagtanggap, nagiging mahirap magtakip ng aking tunay na nararamdaman. Nais ko sanang pigilan ang mga damdamin ko, pero hindi ko magawa. Hindi ko alam kung bakit, ngunit parang may puwersa na nagtutulak sa akin papalapit sa kanya. Sa isang gabing iyon, habang kami ay nag-uusap, naramdaman ko ang mga kamay niyang humawak sa aking balikat. Ipinikit ko ang aking mga mata, at sa bawat segundo na kami ay magkasama, tila ba ang mundo ay tumigil. Wala akong ibang naramdaman kundi ang init ng kanyang mga palad at ang mga mata niyang puno ng mga hindi nasabi. Pero ramdam kong may mga bagay na nais niyang iparating. At sa mga sandaling iyon, napagtanto ko na ang kasunduan ay hindi na lamang kasunduan. May mas malalim pang emosyon na nabuo sa pagitan namin. At habang tumatagal, natutunan ko na ang mga damdaming ito ay hindi basta-basta mawawala. Si Mr. Delgado ay hindi lang isang boss. Siya ay isang tao na nagbigay sa akin ng isang pakiramdam na hindi ko natamo sa buong buhay ko. Isang pakiramdam ng pagiging buo,
ng pagiging. Ang unang beses na nagdesisyon akong sabihin kay Joel kung ano ang nararamdaman ko, ang puso ko ay parang magbubukas at magbabalik sa kanyang mga mata. Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon niya, ngunit naramdaman ko na sa bawat segundo, ang aking desisyon ay magbabago ng lahat. Lahat ng mga salitang binitiwan ko, bawat emosyon na hindi ko na kayang itago, ay nagiging matinding pa siya na hindi ko kayang baligtarin. Joel. May nararamdaman ako kay Mr. Delgado. Ang mga salitang, iyon ay lumabas sa bibig ko kahit na ang takot at kaba ay naglalakbay sa aking katawan. Ang nararamdaman ko ay hindi basta-basta. Hindi lang isang simpleng pagtanggap sa kanyang pag-aalaga, kundi isang emosyon na tumagos sa aking puso. At ang pinakamahirap na bahagi ay hindi ang nararamdaman ko, kundi ang dapat kong gawin dito. Nakita ko ang pagbabago sa mga mata ni Joel. Mula sa isang lalaki na matagal ko nang kasama, naging ibang tao siya sa mga sandaling iyon. Ang galit na bumangon sa kanyang katawan, ang pagkabigla, ang pagkabigo, lahat ng iyon ay tumagos sa bawat titig niya. Tinitigan niya ako ng parang may nagbabalak, parang may gustong sabihin, ngunit hindi niya magawa. Ang unang salita na lumabas mula sa bibig niya ay puno ng galit. Ikaw, hindi mo ba naiisip kung ano ang ginagawa mo? Galit na tanong niya. Ang tinig niya ay may kasamang puot at sakit. Pinili mo siya, hindi ako. Hindi ko alam kung paano ako magtitiwala pa sa iyo, Mona. Nakaramdam ako ng sakit sa mga salitang iyon. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, hindi ko kayang magpatawad sa sarili ko na magpatuloy sa isang buhay na hindi ko na kayang panghawakan. Ang nararamdaman ko para kay Mr. Delgado ay hindi simpleng bagay na maaayos lang ng isang simpleng pagsisisi. Wala akong ibang nararamdaman kundi ang saya na dulot ng pag-alaga niya, ng pagpapakita ng malasakit. Hindi ako makakapayag na bumalik sa buhay ko nang walang pagpapahalaga sa sarili ko. Tama na, Joel, sagot ko. Ang boses ko ay matatag. Ako rin may karapatan akong pumili. Hindi ako isang bagay na ipapasa sa iba. Mahal ko si Joel sa mga nakaraang taon, ngunit sa mga sandaling iyon, parang nawalan ako ng lakas na magsalita ng tapat. Hindi ko alam kung anong nangyari, kung bakit nagbago ang lahat sa ganitong paraan. Pero alam ko na hindi ko kayang itago pa ang nararamdaman ko. Si Mr. Delgado ay hindi lamang basta boss. Hindi siya isang tao na naging bahagi ng kasunduan. Siya ay isang taong may kakayahang iparamdam sa akin ang halaga ko at hindi ko kayang balewalain iyon. Bumangon si Joel at naglakad palayo. Ang galit niya ay parang kidlat na dumaan. Ang katawan ko ay nanginginig pa rin sa mga salitang binitiwan ko. Ngunit hindi ko na kayang baguhin pa ang mga ito. Hindi ko na kayang bawiin. Habang tinitingnan ko ang kanyang pag-alis, naramdaman ko ang isang bigat sa dibdib ko. Hindi ko alam kung tama ba ang ginawa ko, ngunit sa loob ko, may nagsasabi na hindi ko kayang magpatawad sa sarili ko kung hindi ko ipaglalaban ang nararamdaman ko. Ang puso ko, na nagbabalik sa kanyang mga mata, ay hindi kayang isang tabi na lang. Nasa ganitong mga sandali ko natutunan ang isang bagay na matagal ko nang iniiwasan. Hindi palaging makakamta ng lahat ng mga pangarap na may kasamang sakripisyo. Minsan, ang mga desisyon na ating ginagawa ay nagdudulot ng hindi inaasahang kahihinatnan. Pero may mga pagkakataong ang desisyon natin ay magbibigay sa atin ng halaga, sa sarili at sa iba. Si Mr. Delgado ay isang tao na tumulong sa akin na muling makaramdam ng respeto sa sarili ko at hindi ko kayang balewalain iyon. Ang pagkakaintindi ko sa sarili ko, sa aking pangangailangan, at sa aking pagkatao ay naging mas malinaw sa bawat sandali na siya ay nandyan sa tabi ko. Ang nangyari sa amin ay higit pa sa isang kasunduan. Ito ay isang ugnayang nagsimula sa mga hindi inaasahang pagkakataon.
At sa mga sandaling iyon, hindi ko na kayang magsinungaling sa sarili ko. Ngunit ngayon, kailangan ko munang harapin ang realidad, ang mga epekto ng desisyong ginawa ko. Si Joel ay nagalit, si Mr. Delgado ay nandyan, at ako ay napag-iwanan sa isang gulong puno ng galit, lungkot, at pangarap. Nasa harap ako ng isang salamin, tinititigan ko ang sarili ko, at tatanungin ko na lang kung tama ba ang ginawa ko. Minsan, gusto ko nang tanggalin ang lahat ng mga iniisip ko at magtago sa mga nararamdaman ko. Ngunit hindi ko na magawa. Hindi ko na kayang iwasan ang nangyari. At kahit anong pilit ko, ang mga mata ni Joel, ang mga salita niya, ay paulit-ulit na bumabalik sa isip ko. Hindi ko na kayang ipagwalang bahala ang lahat ng mga emosyon na dumaan sa akin. Habang lumipas ang ilang araw, naramdaman ko ang isang kalungkutan na hindi ko kayang alisin. Hindi ko kayang alisin ang bigat ng desisyon ko. Ang bigat ng sakit na dulot ng paghihiwalay namin ni Joel. Ngunit ang isa pang bagay na nararamdaman ko ay ang matinding kuryosidad kay Mr. Delgado. Siya na ngayon ang may hawak ng aking atensyon at hindi ko kayang ipaliwanag kung bakit. Hindi ko pa rin matanggap kung paano nangyari ang lahat ng ito. Pero sa bawat minuto na lumilipas, nararamdaman ko na ang paghihiwalay ko kay Joel ay may dahilan. Hindi ko alam kung anong magiging kabuuan nito. Ngunit alam ko na hindi ko kayang balewalain ang koneksyon na nangyari sa amin ni Mr. Delgado. Naalala ko pa yung mga sandaling iyon. Ang unang pagkakataon na ang mga mata ni Mr. Delgado ay nagtagpo sa akin. Hindi ko alam kung bakit, pero may kakaibang init na naramdaman ko sa kanyang mga titig. Hindi lang siya basta isang boss na may respeto, kundi may iba siyang lakas. Isang uri ng kaakit-akit na hindi ko kayang labanan. Nang una ko siyang nakilala, iniwasan ko siya dahil alam kong mahirap ang sitwasyon ko sa trabaho. Pero sa mga sumunod na araw, pakiramdam ko ay parang may magnet na humihila sa akin, papalapit sa kanya. Ang mga gabing magkasama kami ay hindi ko matutunan ipaliwanag ng tama. Bawat galak na naramdaman ko mula sa kanyang mga malalambing na salita, ang kanyang mga haplos sa aking balat, ay tila nagiiwan ng isang init na hindi ko kayang alisin. Ang bawat tingin na ibinibigay niya sa akin ay nagdudulot ng kuryente sa aking katawan na hindi ko kayang ipaliwanag. Dumating ang isang gabi, matapos ang isang linggong walang pagkikita, nang muling magtagpo ang aming mga mata. Ang pagkakataon na ito ay parang isang hindi inaasahang alon na dumating sa akin at hindi ko kayang iwasan. Nagkaharap kami sa isang sulok ng opisina. Ang lahat ng tao ay wala na at kami na lang dalawa ang naroroon. Hindi ko kayang magpanggap na wala akong nararamdaman at sigurado akong nararamdaman din niya ang parehong init na nagmumula sa aming mga katawan. Ikaw, ang simula ng kanyang tinig, mababa at malalim. Hindi ba't ikaw rin nararamdaman ito? Tahimik ako, ngunit ang mga mata ko ay nagsasabi ng lahat. Hindi ko kayang magtago pa. Oo, sagot ko ng matagal. Nararamdaman ko, ang mga mata niya ay kumikislap at may ngiti siyang bumulong sa aking mga labi. Habang ako'y nakatayo sa harap niya, pakiramdam ko na ang lahat ng distansya at mga pangarap ko ay unti-unting nawawala. Ang init ng katawan ko ay dumadaloy mula ulo hanggang paa at hindi ko na kayang magsinungaling sa sarili ko. Ang mga nararamdaman ko ay totoo at nararamdaman ko na rin siya. Bumangon siya mula sa kanyang pwesto at tumayo sa harap ko. Malapit na malapit. Halos maramdaman ko ang kanyang hininga sa aking pisngi. Ang mga mata niya ay puno ng sensual na pananabik. Hindi ko alam kung anong magiging susunod na hakbang namin. Ngunit alam ko na hindi na namin kayang iwasan ang nararamdaman. Sa mga sandaling iyon,
tila isang mistulang kislap ng buwan ang ating mga katawan. Ang bawat galaw ay tila sinusundan ng mga hindi maipaliwanag na saloobin. Ang mga labi niya ay dahan-dahang dumampi sa aking noo. Isang tila banayad na halik na nagpasimula ng isang alon ng init sa aking katawan. Ang mga kamay ko ay naglakbay sa kanyang dibdib. At sa bawat kilig, bawat galak, ang mundo namin ay tila naging mas mabigat. Ngunit sa kabila ng lahat ng init na nararamdaman namin, may mga tanong sa aking isip. Paano ko haharapin si Joel? Paano kung hindi ko na kayang balikan ang buhay ko na naiwan? Lahat ng ito ay mga tanong na hindi ko kayang sagutin ngayon. Sa mga sandaling ito, ang tanging alam ko ay ang init ng kanyang mga halik at ang lakas ng kanyang mga kamay na humahaplos sa akin. Nandyan siya malapit at ang bawat segundo na lumilipas ay nagiging isang mabigat na pagninigma sa aking puso at isipan. Habang ang mga mata ko'y naglalakbay mula sa kanyang mga labi hanggang sa kanyang mga mata, alam ko na hindi ko na kayang itago pa ang mga nararamdaman ko. Ang mga gabing tahimik na siyang minsang nagpapahinga sa mga alalahanin ko ay nagiging mas komplikado dahil sa kanya. Ang init ng katawan ko ay hindi ko kayang itago pa. At ang pakiramdam na tila ako'y tinatawag ng isang bagay na hindi ko kayang kontrolin ay mas lalong lumalakas. Nasa isang sulok kami ng opisina, ang ilaw mula sa desk lamp ang tanging nagliliwanag sa aming dalawa. Ang bawat hakbang na ginagawa niya ay nagiging mas matindi, at ang bawat titig ko sa kanya ay nagiging mas malalim. Hindi ko na kayang isantabi ang mga nararamdaman ko. Habang ang bawat hangin na dumadaan sa aming katawan ay tila nagdadala ng matamis na pangako. Nakaramdam ako ng tila walang katapusang paghihirap sa mga hindi pagkakaunawaan sa aking isipan. Bakit ko ba ito nararamdaman? Bakit ko pa kailangang magpanggap na wala akong nararamdaman? Ang mga tanong na iyon ay patuloy na lumalabas sa aking isipan, ngunit wala akong sagot. Ang tanging alam ko ay ang pagkakaroon ng ganitong klase ng koneksyon kay Mr. Delgado ay isang uri ng pagkabighani. Ang mga haplos niya sa aking balat, ang mga hawak niyang mahigpit sa aking katawan, ay nagiging sanhi ng isang pagsabog ng init sa aking sistema. Kahit na alam kong hindi ko na dapat ipagpatuloy ito, hindi ko kayang pigilan ang sarili ko. Sumandal ako sa lamesa habang nakatayo siya sa aking harap. Ang distansya namin ay halos hindi na maramdaman. Ang mga kamay ko ay kinakabahan, ngunit ang bawat segundo ay nagpapalakas sa aking loob na magpatuloy. Hindi ko alam kung gaano pa katagal bago ko matutunang itago ang nararamdaman ko. Habang ang bawat galaw ko ay may halong kabog, ang kanyang mga mata ay patuloy na sumusuri sa bawat reaksyon ko. Hindi ba't nararamdaman mo na? Tanong niya, malalim at may kabuntot na pangungutya. Ang tinig niya ay may kalakip na lakas na hindi ko kayang labanan. At ang mga salitang iyon ay tila mga palaso na tumama sa aking puso. Tumingin ako sa kanya at bago ko pa man maisip ang sagot, naramdaman ko na ang mga labi niya ay humaplos sa aking leeg. Hindi ko kayang itanggi ang sarap na dulot ng kanyang mga halik at ang pakiramdam ng mga labi niya na sumasalubong sa aking balat. Naghalo ang init at lamig sa aking katawan at ang bawat sensasyon na nararamdaman ko ay tila nagiging isang pagsabog ng lahat ng mga nakatagong emosyon ko. Ang mga kamay ko ay hindi na kayang magpigil. Naramdaman ko na lang na ang mga palad ko ay dahan-dahang dumaan sa kanyang mga balikat at ang mga daliri ko ay nagsimulang maglakbay sa kanyang leeg. Tumingin siya sa aking mga mata at naramdaman ko ang pagtindi ng mga kuryenteng dumadaloy sa aming katawan. Hindi ko na kayang pigilan ang sarili ko. Ang mga nararamdaman ko ay masyadong malakas upang kontrolin pa. Habang patuloy na pinapalakas ang aming pagnanasa, hindi ko na alam kung anong magiging susunod na hakbang. Ang mundo ko ay nagiging maliit
At sa kabila ng lahat ng mga alalahanin ko, ang tanging natirang naiisip ko ay ang mga nararamdaman ko sa kanya. Ang mga labi ko ay nakikipaglaro sa kanya, at ang mga galak ng bawat kagat ay tila nagsisilbing isang tula na hindi ko kayang ilarawan. Ang mga halik namin ay nagsilbing isang hindi matitinag na tawag na nagsasabing hindi pa kami tapos. Bago ko pa maisip ang mga susunod na mangyayari, naramdaman ko ang mga kamay niya na dumapo sa aking katawan at sa bawat pagdapo ng kanyang mga palad, ang init ng aking katawan ay lumalala. Gusto ko pang magtagal, pero may takot na nagsimula sa aking puso. Paano ko haharapin ang mga bagay na ito sa labas ng opisina? Paano ko tatanggapin ang mga magiging epekto nito? Ngunit sa kabila ng mga tanong na iyon, hindi ko kayang bitawan ang init na dulot ng mga sandaling iyon. Tumatagilid ang aking puso habang ang bawat hakbang ko papalapit sa kanya ay nagiging mas mabigat. Ang init ng kanyang mga mata, ang mga galak na dulot ng mga oras na magkasama kami, ay nagiging dahilan ng aking pagkalito. Nais ko nang manahimik, nais ko nang itigil ang lahat ng ito, pero ang katotohanan, hindi ko na kayang iwasan pa ang mga nararamdaman ko. Habang iniisip ko ang mga araw na dumaan, tila ba ang mga oras na iyon ay nahulog sa pagitan ng mga pagnanasa at takot. Hindi ko maiwasan na magtanong sa aking sarili, ano ba talaga ang nangyayari? Maraming bagay ang naiisip ko, at marami ring tanong na patuloy na bumabagabag sa aking isipan. Gusto ko nang tapusin, pero may mga bagay na hindi ko kayang kontrolin. Nakaupo kami sa isang sulok, ang katahimikan ay halos masakit. Ang mga salitang hindi nasasabi, ang mga tanong na nagkukubli sa mga mata namin, ay nagiging isang matinding bigat na hindi ko na kayang pigilan. Hindi ko alam kung anong mga hakbang ang susunod. Ang tanging alam ko ay ang bawat sandali ay may epekto, at ang mga desisyon ko ngayon ay may matinding kahulugan. Alam mo, hindi madali ang lahat ng ito, ang sabi niya. Ang kanyang boses ay malalim at puno ng hinagpis. Ang mga salita niya ay tila mga pagkatalo na unti-unting umaabot sa aking pusong hindi pa handang tanggapin. Ngunit sa bawat sagot ko, nararamdaman ko na may nagbabalik sa aking katawan at sa aking isipan ang mga damdamin na hindi ko kayang isantabi. Ilang sandali ng katahimikan ang lumipas. Lumikha kami ng isang koneksyon na hindi ko kayang ipaliwanag, ngunit may mga bagay na hindi ko kayang baguhin. Sa mga ganitong oras, nagiging mahirap ang magdesisyon. Pero sa kabila ng lahat, isa lang ang alam ko. Ang mga desisyong ito ay maghuhubog sa ating bukas. Hindi ko na kayang itago ang aking mga nararamdaman. Ang katotohanan ay may mga bagay na lumalabas sa ating buhay na hindi natin inaasahan. Ang mga pagkakataon na dumaan sa ating buhay ay hindi palaging may mga sagot, pero sila ang magtuturo sa atin kung paano magsimula muli. Ang mga pakiramdam na dulot ng mga gabing puno ng katanungan at damdamin ay nagiging mga hakbang na magdadala sa atin sa isang landas na hindi natin tiyak kung saan tatapusin. Ang mga mata ko ay tumingin sa kanya at sa bawat sandali na dumaan, nakaramdam ako ng isang lihim na kalayaan. Paano ko ba haharapin ang mga susunod na araw? Hindi ko alam, ngunit sa bawat paghinga, may isang bagay sa puso ko na nagsasabing, hindi pa tapos ang kwento. Habang ang mga araw ay dumaan, parang lumalala ang takot sa aking dibdib. Sa bawat hakbang napapalapit ako kay Mr. Delgado, lalong lumalaki ang mga katanungan sa aking isipan. Isang araw, nagdesisyon akong harapin siya. Wala na akong balak na magtago o magpaligoy-ligoy pa. Kung may isang bagay man na gusto ko ngayon, iyon ay ang makuha ang mga sagot na matagal ko nang hinahanap. Tulad ng isang araw na puno ng tensyon, nandoon kami sa isang tahimik na sulok ng opisina. Ang kanyang mga mata
puno ng mga hindi nasabing salita, ay nakatingin sa akin. Halos ramdam ko ang bigat ng bawat segundo. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko o kung anong magiging reaksyon niya. Pero nararamdaman ko ang bigat ng desisyon na kailangan kong gawin. Mr. Delgado, sabi ko, ang aking boses ay hindi matatag, ngunit may lakas na pilit sumabog mula sa aking dibdib. May mga bagay akong kailangan malaman. Hindi ko kayang magpatuloy na ganito. Ang mga nararamdaman ko, hindi ko na kayang pigilan. Matagal na tinahimik niya ako. Sa bawat saglit ng katahimikan, ang puso ko ay parang lumilipad sa bawat paghinga. Ang mga mata niyang puno ng kalaliman ay parang naghihintay sa mga susunod na sasabihin ko. Hindi ko alam kung ano ang hinahanap ko. Pero naramdaman ko na sa kabila ng lahat, may isang piraso ng katotohanan na matagal ko nang hinahanap. At malalaman ko na lang kapag ipagpatuloy ko ang paglapit kay Mr. Delgado. Nagmumuni siya. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng mga nararamdaman na hindi niya kayang ilahad sa salita. Ang mga kamay niya na karaniwang matatag ay tila nagiging malambot sa bawat saglit na lumilipas. Mona, ang sabi niya, hindi ko alam kung paano ko masasabi sa iyo ang lahat ng ito. Ang mga nararamdaman ko para sa iyo. Hindi ko alam kung paano ko simulan. Ngunit ang mga salitang ito, sa kabila ng kanyang takot at alinlangan, ay tila nagbibigay ng isang klase ng kalinawan sa akin. Ang mga nararamdaman ko para sa kanya ay hindi ko na kayang ipagkait pa. At sa mga salitang iyon, unti-unti akong napawi ng takot. Nagkatinginan kami at sa mga mata niya, nakita ko ang hindi pa na ipapahayag na nararamdaman. Sabi ko sa sarili ko, hindi ko na kayang magtago pa. Sa kabila ng lahat ng kaguluhan, ang nararamdaman ko ay hindi maitatago. Ang init ng aming mga katawan, ang presensya na ramdam ko sa bawat sandali, ay isang hindi maipaliwanag na koneksyon. Pero hindi rin ako maaaring magpadala lang sa emosyon. Sa mga sandaling iyon, alam ko na may mga bagay na hindi ko kayang kontrolin. Alam kong hindi ito magiging madali, ngunit sa kabila ng lahat ng takot at kalituhan, ipinagpatuloy ko ang lakas na nagmumula sa mga salitang iyon. Ako rin, hindi ko kayang mawalan ka. Ang kanyang mga salitang iyon ay tumusok sa aking puso na may kasamang pasakit, ngunit may pag-asa. Ang mga desisyon namin ay maghuhubog sa mga susunod na kabanata ng buhay. At habang ang mga gabing puno ng katanungan ay nagiging araw na puno ng pagninilay, nakatanggap ako ng isang masalimuot na sagot. Hindi lahat ng katotohanan ay masakit. Ang iba habang dumaan ang mga araw, ang takot at mga alalahanin ay nagsimulang magbago ng anyo. Noong una, hindi ko kayang tanggapin ang mga pangyayari sa buhay ko. Bawat araw ay puno ng kalituhan at halos hindi ko na alam kung saan ako patungo. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, may isang bagay na hindi ko kayang ipagkait, ang naging mga desisyon ko. Ang mga hakbang na ginawa ko, pati na rin ang mga tanong na iniwasan ko noon, ay nagbigay ng kaliwanagan sa aking puso. Si Mr. Delgado ay naging sandigan ko, ngunit hindi rin siya perpekto. Sa mga sandaling magkasama kami, natutunan ko na ang tunay na halaga ng pagmamahal ay hindi laging makikita sa mga magagarang bagay. Minsan, ang pag-aalaga, ang respeto, at ang pagpapakita ng malasakit ay sapat na. Pinili ko siya at pinili ko rin ang sarili ko. Tulad ng lahat ng pagsubok, nagkaroon kami ng mga sagupaan, hindi lang sa labas, kundi pati na rin sa aming mga sarili. Ngunit natutunan kong tanggapin na ang buhay ay hindi palaging makakamtan ang perpekto. Hindi lahat ng desisyon ay may magandang bunga kaagad, ngunit may aral sa bawat pagkatalo at tagumpay. Hindi ko alam kung ano ang hinaharap para sa aming dalawa,
o kung anong mga pagsubok ang maaaring dumaan. Ngunit alam ko na sa huli, ang lahat ng pinagdaanan namin ay nagbigay ng lakas at kalinawan sa aming mga puso. Hindi ko na kailangang magtago. Hindi ko na kailangang magpanggap. Ang pagiging totoo sa sarili at sa isa't isa ay ang pinakamatamis na pagpapalaya. Habang pinagmamasdan ko ang buhay ko, ang mga desisyon ko ay naging mga hakbang patungo sa pagbuo ng bagong buhay. Isang buhay na puno ng kahulugan, puno ng pagmamahal, at puno ng mga aral na natutunan ko mula sa mga pagkatalo at tagumpay. Sa huli, ang tanging mahalaga ay ang pagkakaroon ng lakas na magpatuloy, magpatawad, at magsimula muli. Hindi ko alam kung ano ang hinaharap para sa amin, ngunit ang sa ngayon, natutunan ko na mahalaga ang pagpapatawad sa sarili at pagtanggap sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Kung ano man ang magiging kinalabasan, alam ko na sa lahat ng ito, mayroong bagong simula at ngayon, narito ako, nakatayo sa harap ng bagong buhay na ako mismo ang nagpanday. Hindi ko alam kung anong eksaktong hinaharap ang naghihintay sa amin ni Mr. Delgado, ngunit natutunan ko na hindi lahat ng bagay sa buhay ay makakamtan sa tamang oras. May mga pagkakataong mahirap tanggapin, ngunit ang tunay na halaga ng buhay ay nasa kakayahan mong magpatuloy, magpatawad, at umasa. Matapos ang lahat ng pagsubok, mga pagsisisi, at mga sakripisyo, natutunan ko na ang pinakamahalaga ay ang makahanap ng kaligayahan sa sarili at sa mga taong may malasakit sa iyo. Si Mr. Delgado, sa kanyang simpleng pagmamahal at malasakit, ay naging bahagi ng bagong simula na ito. Hindi na ako ang dating babae na takot magdesisyon para sa sarili. Ngayon, natutunan ko ng magsalita, magsimula, at ipaglaban ang mga bagay na mahalaga. Sa mga mata ng iba, maaaring magmukhang isang kwento ng pagkatalo, ng pagkawasak, ngunit para sa akin, ito ay isang paglalakbay patungo sa pagkatuto at paglago. Ang buhay ay hindi palaging makakamtan sa unang pagkakataon, ngunit ang mga hakbang na tinahak ko ay nagsilbing gabay patungo sa mas maliwanag na bukas. Ang mga alalahaning nagbabalik, mga tanong na dati ay sagot lang sa mga takot at duda, ay dahan-dahang nawawala. Ang bawat paghinga, ang bawat hakbang ay nagiging mas magaan. Nakatingin ako sa aking tiyan at sa bawat galak na nararamdaman ko, napagtanto ko na lahat ng ito, lahat ng hirap at pagluha ay may dahilan. Wala akong pwedeng gawing pagbabago sa mga nangyari, ngunit natutunan ko na sa bawat hakbang ng buhay, may bagong simula. Kung ano man ang maganap sa hinaharap, natutunan ko na ang tunay na kaligayahan ay nagmumula sa pagpapatawad at pagtanggap sa sarili. Tapos na ang laban at sa huling pagsasara ng aking mata, ang tanging naiisip ko ay ang mas masayang bukas na nagsisimula sa araw na ito. Mahal ko ang sarili ko ngayon at hindi ko na kailangang Mga kasirin, maraming salamat sa pagsama sa amin sa kwentong ito. Minsan, ang mga desisyon natin sa buhay ay hindi madali. Pero ang mahalaga ay natututo tayo mula sa bawat hakbang. Huwag kalimutan, sa bawat kwento, may mga aral na pwedeng magbukas ng bagong pananaw sa ating mga buhay. Hanggang sa muli, mag-ingat at patuloy na magpatawad, magsimula muli at magpursige.